ako, I find it na marunong mag-resign yung mga political appointee na yan kasi tama naman yun. Hindi, okay lang naman yung... Hindi naman natin dapat ipagpilitan yung sarili natin kung meron namang ipapalit sa atin na mas kampante sila. Opo, diskarte nila yun, Senador, pero doon sa panig ng bureaucracia na sila naman ay nakapaglingkod na at yung kanilang tinatawag na experience ay nandun na, edi kung maglalagay sila ng panibago dyan, yung learning curve nandyan na naman, dadalawang taon na lang natitira, baka ho naman hindi magiging kapakipakinabang para sa ipapalit kung sino man po yun. Yun naman ang ating, yung ating alalahanin natin. Sa atin po, minsan po sa ating bansa, pag hindi ka nag-courtesy resignation, sabi sa'yo, kapal naman ang mukha mo. Gusto ka ng paltan, ayaw ka pang umalis. Ngayon, pag nag-courtesy resignation, may puna rin. So, damn if you do, damn if you don't. Pero sa akin po, maganda na yung, magandang tingnan yung nag-courtesy resignation po. Jen, meron kang tinatanong tungkol sa mga kukulisap sa ano? Kasi kahapon nagkaroon ng pagdinig ang Senado, pinangunahan nga po Senadora Cynthia Villar. Ma'am, mayroon na bang natukoy na natin kung paano natin mapupuksa yung mga peste na pumapatay po ng nyog sa Kamindanawan? Hindi po to Mindanao, Calabar Zone po to. Oo, sa Southern Tagalog po, Batangas, Laguna, Quezon, and Cavite. Opo. And ito po ay dalawa po ang sistemang ginagawa nila, yung Cochin sprayer, and at the same time yung pag-raise po ng maraming predators para kainin yung kokolisap. And ito po ay ginagawa nila ngayon. In addition, namimigay sila ng fertilizer para i-strengthen ang mga existing coconut trees para nang ganon yung resistance nila towards this peste ay mas malakas. Opo. And at the same time, yung mga naman tinamaan na talagang matatanda na, halos senile na, at time na rin napaltan, pinuputol na po nila yon at pinapalitan na ng mga bagong crops. And I think ang ginagamit nila yung dwarf coconut species na galing sa Mindanao, na ito po ay mas madaling pakinabangan, 4 years lang instead yung regular 6 years, at hopefully mabababa at mas madali kung matamaan ng insect, mas madaling gamutin. And at the same time, yun namang ating Genome Center sa UP ay binigyan sila ng grant ng DOST na mag-create ng kind of seedlings na resistant dito sa ating mga kokolisap na to. Opo. So sa panig po ng Senado, Senadora, ano hong mga naging tulong po ninyo para kahit papaano mas lalo pa pong mapaganda ang kampanyang ito at matulungan po natin yung mga magsasaka ng nyog? Ako po, ang suggestion ko po ay yung ating mga nagre-release ng budget, this is an emergency or some sort of calamity para sa Calabar Zone, release na nilang madalian ng budget para mas extensive ang magawa. Kasi alam nyo, wala namang pambayad sa treatment ang ating mga coconut farmers. They are the poorest in the country. So talagang gobyerno ang gagasta dito para ipuksain itong insect infestation na to. So kailangan yung budget ng gobyerno para dito ay ma-release para sabay-sabay na gawin to. Kasi po, pag hindi natin extensively sabay-sabay ginawa, naglilipatan lang. So, dapat major operation to, kailangan nito ang budget. And at the same time, kami po ay gagawa ng, through the help of the Department of Agriculture, ng isang protocol or standard operating procedure na ito po ang i-activate every time na may infestation kasi medyo nagkakagulo po Parang nagugulat, hindi malaman ng local government ang gagawin. Ang PCA naman na hindi kaya with themselves, tapos walang dumadating na budget. Parang dapat gumawa tayo ng isang protocol or standard operating procedure na pag may dumating na ganitong emergency, dapat ina-activate yun. Hindi na mag-uusapan, but automatic. Ina-activate yun. Parang yung disaster management natin na pag may calamity, automatic activated with budget, with the system, para nang sa ganon, mabili ang response natin sa ganitong mga problema.